At hindi hihimayin ang mga programa ng Department of Transportation para mas pagbutihin ang transport system sa bansa. Makakasama natin ngayon gabi ang mismong kalihim ng DOTR na si Secretary Vince Dizon para talakayin ang tungkol dyan. Magandang gabi, Sec Dizon. Secretary Vince Dizon. Magandang gabi po, Secretary. Maraming salamat at naimbitahan mo kami dito. Maraming salamat din at kami ay iyong pinaunlikan at alam ko na busy ka ngayon at napakarami mong inaayos dyan sa inyong departamento. Salamat po, Secretary. At ako ay natutuwa na ikaw ay naitalaga na sekretary ng DOTR sapagkat nasusubaybayan ko naman ang iyong karanasan sa paglilingkod sa ating bayan. Dahil napakarami mo ng mga pinagdaanin ng mga posisyon. At lahat naman yan ay with flying colors sa iyong nagawa. Kaya congratulations din dahil kung tutuusin ay bagong-bago ka pa lamang sa pwesto, ano? Umiinit, ngayon pa lamang umiinit. Isang buwan pa lang po, Secretary. Isang buwan. Kaya ating nagpapasalamat ako dahil na ito, I know that you are already aware of the situation in DOTR at saka may mga problema dyan. Ang unang-unang naging problema natin dito ay yung tungkol sa jeepney public transport modernization program. Yang programa na yan ay magmula pa noong administrasyon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay pilit ng inaayos yan at nagkaroon na ng iba't ibang administrasyon pero hindi pa rin talaga naisaayos ng gusto. At mabuti na lamang at itong ating presidente BBM ay talagang matibay ang kanyang political will na dapat talagang ayusin na itong public transport system na ito. At sa ngayon, ano ang inyong pinaka-update dito sa pagpapatupad nito? Salamat, Secretary. No? Unang-una po, ang kabilin-bilinan po ng ating mahal na Pangulo, talagang kailangan padaliin natin ang pamumuhay at ang daily commute ng ating mga kababayan. No? Kailangan po talaga sa dinami-dami ng problema ng mga kababayan natin, kahit paano man lang maibsan lang natin ang kahit konti ang hirap nila pang araw-araw. Kasi hindi po biro talaga. No? And nararamdaman po ng ating Pangulo yung hirap at sakit na dinadanas nila araw-araw. Kaya yung talaga ang kabilin-bilinan niya. Yung tagal ng biyahe. Tagal ng biyahe. Yung palipat-lipat ng... Palipat-lipat. Yung usok, init. Naku, Diyos ko. Talagang nararamdaman po ng ating mahal na Pangulo yan. Kaya yun po ang kabilin-bilinan niya. At lalong-lalo na yung oras na nawawala sa mga kababayan natin. Oras na nawawala na makasama man lang nila yung pamilya nila sa umaga o sa gabi pag uwi nila. They spend at least 3 to 4 hours a day just One way po yun. Secretary. So, pag pinagsama mo, 6 hours a day po yun. Ang nawawala sa kanila. Nakakaawa yung productivity nila, apektado din. Yung productivity po, yung panahon po nila. Pag-alis nila bago sila umalis ng bahay, tulog pa ang asawa nila, tulog pa ang mga anak nila. Pagdating nila sa bahay, galing trabaho, tulog na ulit ang kanilang mga anak. So, nakakaawa po talaga mga kababayan natin. Nagkukulang na ng komunikasyon at saka banding sa family because of kung ma-reduce man nga natin ang kahit konti yun ang kabilin-bilinan ng ating mahal na Pangulo. Ngayon, dito po sa jeepney modernization, alam niyo po, kailangan po talaga maisaayos natin ito. Kasi kailangan po talaga mag-moderniza na tayo. Kasi kawawa naman po hindi lang yung ating mga commuter dahil nga sa usok, dahil minsan po hindi pa maganda ang pagkakamintain ng mga sinasakyan nilang mga jeep, na-aksidente, nasasaktan sila. Pero kailangan din po, tulungan din po natin yung kabuhayan ng ating mga driver at operator. So, yun po ang pilit nating binabalansi ngayon. At kaya po nagtalaga po tayo ng komite na para reviewin at repasuhin ito.
ang tinagaga po natin dito ay mga taong hindi directly involved dun sa modernization program para meron silang bago at fresh na perspective dito. Pero binigyan po natin sila ng deadline, no? Ang sabi po natin, kailangan after Holy Week, meron ng rekomendasyon. So, tingin ko naman po, magaling naman po yung ating mga ginagay dyan, yung ating mga USEC at yung ating mga ASEC na bago. At tingin ko po, after Holy Week, meron na tayong i-rekomenda sa ating Pangulo. Pero tuloy po ang modernization, no? Hindi po natin pwedeng hintuyan o i-atras yan kasi kailangan na po talaga natin. Ang isang naging nakikita ko kasi na balakid dyan ay yung sentimental value nitong jeepney na sinasabi nila, yung Manila jeepney, ano yan iconic yan sa ating imahe sa mga turismo. Pero para sa akin naman, opinion ko ito, yung ibang bansa ay nagmamalaki na sa kanilang mga bullet trains, sa kanilang mga magnetic levitation trains, yung kanilang mga modernong mga transport system, and still tayo, yung mga lokbu at yung mga mausok na mga lokbu, karag-karag, di ba parang hindi naman tama yung pagiging sentimental mo niyan? Tingin ko may balanse naman, Secretary. Tsaka tingin ko isa sa mga advantage nating mga Pilipino yung creativity natin. Tingin ko naman mababalanse ng ating transport sector yung modernity, yung makabago at hindi na mausok, maayos, malinis, safe. Actually, Secretary Vince, marami na akong nakitang ganyan eh. Yung mga nagbabiyahe ng Fairview to Quiapo. Nakikita ko yung mga modern nilang sasakyan. Magaganda. Magaganda po. Tsaka, alam niyo naman po, ang Pilipino magaling sa creativity. No? Minsan, pipinturahan na rin yan. May mga design. May mga artwork. May mga design. Magaling po tayo dyan eh. Pero, hindi tama ho kayo, Secretary. Hindi natin pwedeng ikompromiso yung kalinisan, yung safety. Yung safety, ang lalo na yung safety, saka yung convenience. No? Dahil itong transport system, actually, this is a public convenience. Public convenience, public conveyance po yan. Ngayon, ang isang anggulo dito na nakikita ko, ang dapat dito, ito, komento din ng aking mga kakilala, mga kaibigan, na dapat dito ay hindi pwede yung awa system. Sapagkat ang palagi nalang sinasabi ng mga ibang mga nagrarally-rally dyan, yung daw mga operator ay walang pera na kapital para ipuhunan doon sa mga makabagong sasakyan. Pero di ba ito ay public convenience, public safety ang involved. Di ba hindi dapat dito yung concept na kaawaan mo yung operator, kundi dito ang nakasalang dito ay yung convenience and safety ng mga pasahero. Tama po. So hindi dapat dito yung awa. Kung hindi mo kaya na mamuhunan sa isang jeepney, huwag ka na mag-operator. Mag-iba ka ng hanap buhay. Mag-sari-sari store ka, o kaya ikaw ay magtinda ng kung ano-ano, pero huwag ka na mag-public transport kung hindi mo pala kaya. Yun ang dapat na, sana yun ang magawang panuntunan dyan. Kailangan, tama ho yun, Secretary. Ang kailangan nga ho talaga nating balansehin is kailangan matulungan po natin itong ating mga operators at mga driver na makahanap ng livelihood na talaga magsusustain naman sa kanila. Sa kanila, no? Kaya, kasi mahirap naman din po yung displacement. Yung displacement. Pero tingin ko naman po, kung maayos po ang programa at talagang na-address natin ang lahat ng mga issue, tingin ko po magiging successful po itong programang ito. Napakaganda po ng intention. Siguro meron ng mga konting mga problema na kailangan nating tutukan at ayusin. Well, hihintayin natin yung report and recommendation ng committee na inyo ibinuo. Noong Febrero ay inyo binuo ang flagship Project Management Office of the DOTR. Tungkol saan ito at paano ito makakatulong sa priority programs ng inyong ahensya? Alam niyo, Secretary, yun nga, nung nag-usap po kami for the first time ng ating mahal na Pangulo, sabi niya, unang-una, kailangan commuter muna. Yung convenience ng ating mga kababayan na nagko-commute araw-araw.
Pero naiintindihan ng ating Pangulo dahil nga marami siyang experience, lalo na sa ibang bansa. Nakita niya kung gaano ka-efficient ang mga mass transport. Halimbawa, nung siya po'y nag-aral sa London, no? sa UK, no? Nakita niya kung gaano kadali at gaano kadali para sa mga commuter ng United Kingdom. Hindi ka na kailangan magsasakyan. Secretary. Di huwag ka na lumayo Pumunta ka lang ng Hong Kong, Singapore, Taiwan. Japan. Ganon Ganon din Kahit nga yung mga executives doon na mga naka-Amerikana. Kahit yung mga mayayaman. Sumasakay sa train Tama po. Walang pinagkakaiba. Yun po ang vision ng ating Pangulo na mangyari din dito. At mangyayari lang po yan kapag napabilis natin ang construction nitong napakalalaki at napakagagandang mga proyekto ng gobyerno. Halimbawa na dyan, yung subway dito sa Metro Manila. Yung subway. Yung pong North-South Commuter Rail, yung ating pong Riles mula Calamba hanggang Clark, South to North po yan, nadadaan ng Metro Manila. So, can you imagine po para sa isang commuter o nagtatrabaho mula Bulacan o mula Calamba o Los Baños na nagtatrabaho sa Manila. Sa Manila o sa BGC. O sa BGC. Hindi na niya kailangan magkotse. Secretary, hindi, di ba? Magte-train na lang siya. Mula Calamba hanggang BGC, hanggang Makati, mula pang isang oras. Mula Bulacan hanggang BGC, mas Makati. Mura, mas conveniente. 30 minutes lang. So, ang laking bagay mas mabilis. So, yun po ang talagang sinabi ng Pangulo natin. Sana kayanin pa itong administrasyon niya. Bilisan. Meron po tayong tingin kong mga magagawa. Hindi natin matatapos ng buo. No? Pero meron tayong mga significant na matatapos sa termino ng ating mahal na Pangulo. Kaya po itong flagship Project Management Office, ito po ang isa sa mga ginawa nating hakbang para mapabilis. Kasi medyo, admittedly po, medyo bumagal po ng konti. Na-frustrate po talaga ang ating Pangulo. Dahil talagang medyo nagka-slow down. Pero ngayon po, slowly but surely, napapabilis na po natin on the ground. At hopefully, may mga significant tayong maibibigay sa ating mga kababayan bago po matapos ang termino ng ating Pangulo. Ng termino natin. Opo, termino po natin. At nito lang din na in-extend nyo ang operating hours ng LRT at MRT. Ano ang nakikita ninyong epekto ng extension na yan sa ating publiko? Alam nyo, kahit na kung iisipin natin, baka maliit na bagay yung pag-extend ng isang oras sa gabi ng MRT3 at yung pagdagdag natin ng isang bagon na, by the way, mahigit isang linggo na po tayo, no? Alam nyo, Secretary, tinignan ko po ang numero, no? Alam nyo po ba, magugulat po kayo, alam nyo po ba kung ilan ang nadagdag na pasahero sa MRT3 sa pag-i-extend lamang ng isang oras sa gabi at pagdadagdag ng isang bagon? Secretary, yung unang linggo natin ginawang to, mahigit 30,000 na dagdag na pasahero. Ang nadagdag. Sa isang linya? Sa isang linya, sa isang linggo. So that is roughly mga 4,300 passengers per day ang naidagdag natin. So, ang laking bagay po nun. Secretary, halimbawa po, yung pagdadagdag ng isang oras sa gabi. Alam niyo, marami sa mga kababayan natin sa Metro Manila, nagtatrabaho ng late Hindi naman yan 9 to 5 Marami dyan nagtatrabaho hanggang gabi, lalo na yung mga call center agents natin. At yung mga nasa service sector. Alam niyo po, dahil doon at dahil nagdagdag tayo ng bagon, alam niyo po, napakalaki pong ginhawa sa kanila. Baka sa kalaunan yan, dagdagan niyo pa uli na isang oras. Yun po ang pinag-aaralan natin. Dahil na, alam mo, ang mga trabaho ngayon ay iba-iba na rin ang oras. Meron na umaabot ng, lalo yung mga nasa service sectors, umaabot na rin sila mga 10 up to 10 p.m. Ganyan. Karamihan ng mga restaurants, mga up to 10 p.m. Alam niyo po, nung inutos po ng ating Pangulo yan sa atin, siyempre po, ako, ang nasa isip ko noon, bakit hindi ito ginagawa dati? Yung pala, pwede naman pagang gawin. Si Pangulong Marcos lang po ang nakapagpagawa niyan. Sa tagal-tagal na ng panahon na pinapatakbo ang MRT3, ngayon lang po nagawa yan sa termino ni Pangulong Marcos. Kagaya nga na pwede naman pala.
pala. Kanina, Secretary Vince, yung ang Pangulo nararamdaman. Oo, nararamdaman po niya ng ating mga kababayan. Oo. Kaya ganon. Kaya ngayon po, gumakas po lalo ang loob natin. Oo. Pwede naman pala, baka pwede pa natin, gaya ng sinabi mo, baka pwede pa tayong magdagdag pa. Oo. So yun po, pinapaaral na po Pero natin yun. kaya it comes to economies of scale o yung sa operational OPEX issues. Opo. Ito ba naman ay hindi naman ikalulugi ng LRT? Sa ngayon po, hindi naman po. Pero syempre, more than yung ikalulugi, kailangan pong tignan dyan yung pag-maintain. Kasi ayaw naman nating maulit yung mga nangyari yung ng mga ibang nasira. administrasyon na hindi na gumagana yung tren o yung tren natatanggal sa riles. Ayaw na nating mangyari yun. So, conscious din po tayo na kailangan i-maintain ng tama. No, yun din ang bilin ng ating Pangulo. Kailangan hindi masakripisyo yung pag-maintain natin ng naalala ko nga nung nagkanda sira-sira yung mga bagon. Ang pila. Grabe yun. Diyan sa Ortigas, nakikita ko, magmula dun sa taas hanggang nandun sa, paparating naman dun sa, sa Corinthian. Opo. Yung pila, ganun kahaba. Grabe ho. So hopefully po, dahan-dahan, habang hinihintay nating maayos itong mga malalaki nating proyekto na sabi nga ng Pangulo natin, bilisan natin ang todo. Itong mga maliliit na bagay na to, actually, malaking bagay na para sa mga kababayan natin at malaki na ang impact. No? Yan kasi ang kagandahan ng isang Pangulo na talagang nakatuon ang pagserbisyo sa ating mga kababayan. At ito ay tayo naman ay mga tagapagpatupad lamang ng gustong gawin ng ang mga vision po ay nanggagaling sa ating Pangulo. Lalo pat napakagaling mo as an executive. Hindi naman po. Trabaho lang tayo, Secretary. Yung people skills ay talagang napatunayan na yan. Trabaho lang po tayo, Secretary. Aasahan na talaga natin na maisasaayos natin ang itong mga public transport system natin. Kaugnay niyan ay tinitingnan din ng DOTR na i-terminate ang kontrata sa isang construction firm dahil sa mga excessive delays at ano ba ang tungkol sa proyekto na yan? Alam niyo po, yung sinasabi niyo po yung common station. Alam mo, Secretary, bago ko po i-address yung tanong mo, alam niyo po, ang common station, time pa po, pinagpaplanuhan, kung di po ako nagkakamali, pinagpaplanuhan na yan, time pa po ni President Ramos. Ganun na po katagal yan. No? Ilang dekada na po, ilang administrasyon na po yan. Pero tingin ko po, sa awa ng Diyos at sa tingin ko sa will at political will po ng ating Pangulo, ang Pangulong Bongbong Marcos po ang makakapagtapos na finally nitong proyektong ito. Kasi naglalaban-laban ng malalaking kumpanya sa... Ang dami yung problema at yung sinabi ko nga po, na meron pong ongoing na construction dyan na natenga na po ng halos isang taon na. So tingin ko po, kailangan na pong desisyon na natin na magte-terminate na po tayo para talagang matapos na to finally. Alam nyo, Secretary, yung common station, ang purpose niyan, para yung mga kababayan natin, tuloy-tuloy na ang kanilang pagbabiyahe. Halimbawa po, kung ikaw ay manggagaling sa Novaliches o kaya sa San Jose del Monte, kung matapos na po natin, at tingin ko po sa tulong ng ating private partner na San Miguel Corporation, matatapos na po ito finally sa termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung ikaw po ay manggagaling ng Novaliches, Fairview o San Jose del Monte, sasakay ka po ng MRT-7. Tapos, bababa ka po sa common station. Pagkababa mo sa common station, kung ikaw... Yung next na biyahe mo, kung ikaw ay na rin. Kung ikaw ay magtatrabaho, halimbawa sa Cavite, sa isang technopark sa Cavite, Secretary, bababa ka na lang dun sa station na yon, lilipat ka ng tren, tapos sasakay ka na ng panibagong tren, papunta doon. Dire-diretso ka na hanggang Bacoor. Can you imagine napakaganda, yung ginhawa ng ating mga kababayan. At ako po naniniwala na dahil nga po sa will ng ating Pangulo, matatapos po natin yan ngayong terminong ito. Sana nga, matapos yan. At after decades, Secretary, hindi lang taon, hindi lang taon ang binigang natin dyan. From FVR to GMA. To President Pinoy, to President Duterte, hanggang ngayon. Yan ay talagang dapat na mag-resolve. Legacy po yan. Yan po ay legacy na tingin ko posibleng iiwan ng ating Pangulong Marcos.
Itong binabanggit ninyo na magkakaroon ng from Clark to North, Opo. yung meron din ba itong katapat na proyekto ng DOTR from Manila. Clark or Manila to South? Opo. Actually, yung North-South commuter rail po, ang haba, napakahaba po niyan. Sa South po, magsisimula yan sa Calamba, Laguna. Ang ending po niyan sa Clark. No? So, napakahaba po yan. So, can you imagine, no? Kung ikaw ay nagtatrabaho, nakatira ngayon sa Los Baños, o kaya sa Calamba, o kaya sa Bulacan, o kaya sa Pampanga, at ikaw ay nagtatrabaho sa Metro Manila, hindi ka na kailangan magsasakyan eh. Oo nga, oo. Calamba to Manila in less than 1 hour. Bulacan to Manila, baka 30 minutes lang. 30 minutes lang, oo. Na dire-diretso. Ganun ako kabilis yan. Oo nga, oo. So, ang nakafocus po tayo ngayon, dahil marami po kasing mga problema sa right of way, no? Yung papuntang south, lalo na. Pero tingin ko po, yung north, yung from Metro Manila, Valenzuela hanggang Clark, tingin ko po, kampante po ako na tingin ko matatapos po natin yan. No? At pipilitin nating matapos yan during the term ni President Bongbong. Sa pagkakatanda ko, yung South Commuter Railway na yan, from Calamba to BGC, yan ay inapurbahan na noong panahon pa ni former President Duterte. Totoo po yan. And sa pagkakatanda ko, ako ay may mga nabasa na news noon na nag-release na dyan ang ADB ng loan na more than 40 billion pesos para magamit dyan. Totoo po yan. And ano na kaya nangyari doon sa proyekto na yun? Marami pong delay, Secretary, delay dahil sa right of way, yung usual, no? Right of way. Pero marami din pong delay dahil may mga delay sa mga pagbabago sa mga disenyo, pagbabago sa mga plano. Meron din pong konting delay sa pagbabayad sa mga existing na kontraktor. So yan po talaga ay sabi ng ating Pangulo, kailangan pabilisin at tutukan yan. So yan po ang ginagawa natin ngayon. Dahil ang administrasyong Marcos ay nagbayad pa ng 74 million penalty sa ADB dahil na-delay yung project. Bawat po delay, may bayad yan. May bayad. May bayad po yan. Kaya po kailangan may penalty. Kaya talagang bilisan at paspasan. Yun ang dapat din na maunawaan ng ating mga kababayan. Na ito ay hindi kagagawan ng administrasyong Bongbong Marcos itong pangyayaring delay na ito. At tayo ay dumudugo ng milyon-milyon na penalties dyan sa project. Totoo po yan. Kaya kailangan po talaga paspasan. At yan po ang kabilin-bilinan ng ating Pangulo. Huwag na nating tingnan yung kung ano yung nangyayari nung nakaraan. Kundi ngayon, dapat move forward. Sabi nga po ni President Bongbong. Yan ang maganda naman kay Presidente. Lagi go forward-looking po si Pangulo. Kaya po, yun po talaga ang kailangan nating gawin. Yung tungkol naman dito sa pagtatanggal ninyo ng mga VIP lounge dito sa Cagayan sa anong airport nga ba yun? Sa Siargao. Sa Siargao, oo. Alam nyo, Secretary, nung bago po akong pasok, nung 1 month ago, meron po akong nakitang speech ng ating Pangulo nung sometime in January. Meron po siyang napakagandang sinabi doon. Sabi niya, we are the people's servants, not their lords. No? Hindi tayo pong mga nasa gobyerno, hindi tayo nandito para maghari-harian. Nandito po tayo para manilbihan sa ating mga kababayan. At talaga pong na-touch po ako doon. No? And I'm sure na-touch po ang marami sa mga kababayan natin doon. At yun po, nung nag-inspection po ako sa Siargao, pagdating ko po sa airport, alam mo, naawa po ako talaga sa mga kababayan natin dahil siksikan po talaga, napakaliit ng airport, nakakaawa yung mga kababayan natin, nakakaawa yung mga turista, nakakahiya sa ating mga turista. Kasi gustong-gusto nilang pumunta ng Siargao, pero yung airport natin doon, Diyos ko, talagang parang sardinas. Yung frustration nila, no? Tapos po, medyo nagalit po ako ng konti kasi meron po ako nakitang nakalagay, VIP lounge. Pag sigit ko po doon sa VIP lounge, wala namang pong tao. Walang tao. Walang gumagamit. Habang nagsisiksikan yung mga kababayan natin. So, at doon naalala ko po ulit yung salita ng ating Pangulo. Presidente. Na we are the people's servants, not their lords. Sino lang ba ang gumagamit ng VIP lounge? Hindi ba? Ba't hindi na lang natin ibigay yan sa mga kababayan natin tsaka sa mga turista? Tama, So, pinagiba ko po yun immediately. So, nung nakaraang linggo po, giniba na po yun at nakakatuwa po, may mga nagpapadaga po sa akin sa Viber na siguro mga kababayan po natin
kababayan na bumiyahe pinupuri. sa Siargao. Kasi po ngayon, may mga picture at nakakatuwa, ginagamit na po ng mga kababayan natin. Nakapagdagdag po tayo ng mahigit 30 upuan. Oo. No? So ngayon, from 200, 230 plus na. Oo, malaking bagay na yun. Ang laking bagay. Oo, laking bagay na yun. Dahil ang laking bagay pagka masikip yung airport at wala kang maupuan. Lalo na po para sa mga goga natin, sa mga PWD natin. Yung mga senior citizen. At yung may mga kapansanan po natin kababayan, malaking bagay po yun. Oo nga. Pero i-expand din po natin ang Siargao Airport para din po makapagdagdag pa tayo ng mas madami pang mga upuan at gawin natin mas maginhawa naman kahit papano ang experience ng mga turista natin. Lalo natin pat itong Siargao tourist destination yan. Number 1 na po siya ngayon. Na tourist destination. Na tourist destination. So kailangan po talaga ayusin natin ito ng mabilisan. Oo nga. Ako ay kamakailan lamang ay nagpunta ng Boracay Island at nakita ko doon na maganda naman yung pag-ooperate nila ng airport. Maayos naman. Tsaka ang maganda din po, may good news din po ako na ang San Miguel po, ang ating partners dyan sa Boracay, sa Katiklan, magsisimula na rin sila sa panibagong terminal na talagang moderno, mas maganda. Mabuti naman. Kaya at ang kanilang goal po talaga, bago po matapos ang termino ni Pangulong Bongbong, Bongbong Ngayon ko lang nalaman yan na gusto pala ng San Miguel na... Opo, sila po kasi ang nag-ooperate niyan. So, nagpapasalamat po tayo kay Mr. Ramon Ang at sa kanyang team. Na bago po matapos ang termino ni Pangulong nakakatuwa Marcos. Naman si Mr. Ramon Ang sapagkat yung kanyang mga proyekto ay talagang para sa national development. Kamukha po ng MRT7, Katiklan, yung NAIA po. Tsaka yung Skyway lang Skyway 1, 2, and 3. Talagang napakalaking tulong. Ang laki po. Oo. Meron ba kayong gustong ipaabot pa sa ating mga kababayan na mensahe o mga nais na impormasyon na gusto nyo maibigay? Secretary, uulitin ko lang po, ang gusto po talagang mangyari ng ating Pangulo, talagang maibsan po kahit papano. Habang pong minamadali natin itong napakalalaki at napakagandang mga proyekto na talagang mababago po at mai-improve talaga ang daily commute ng ating mga kababayan. Kahit papaano po, yung mga maliliit na bagay, kailangan po talagang gawin natin ng mabilis. Para po kahit papaano maibsan lang kahit konti lang. Yun po ang kabilin-bilinan ng ating Pangulo. Kasi nakikita niya talagang dumudugo ang puso niya kapag nakikita niyang hirap na hirap po ang ating mga kababayan. So yun po ang susundin natin na talagang bibilisan natin gawin. Sa mga susunod na buwan, susunod na taon. Sa pamumuno ni Presidente Bongbong Marcos at sa ating pagsunod sa kanyang mga vision at sa kanyang mga tagubilin ay umaasa ang mga taong bayan na mapapaayos natin ang sistema ng public transport system sa ating bansa. At muli ay mga kababayan, yan po si Department of Transportation Secretary Vince Dizon at maraming salamat uli Secretary Vince sa iyong mga makabuluhang mga impormasyon na ibinigay sa ating mga kababayan. Maraming salamat po Secretary at mabuhay po kayo at mabuhay ang ating Pangulo.